Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Merry Christmas. Ito yung iyong year 2025. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Ito yung reading mo for year 2025. Natawa tuloy ako. So, ito yung pinaka-summary ng year 2025 mo, Libra. Ano ba yung mga paparating, no? Yung mga dapat malaman, mga ganap, etc. Maraming salamat, Libra, sa patuloy na pagsubaybay, suporta. Palagi akong grateful at malaking tulong yung pag-subscribe nyo, pag-like, follow, palaging pag-share ng mga readings. Yan, yung mga comment, nag-avail ng private reading, subscription, membership, at yung hindi nag-skip ng mga, ads. Sa mga interesado sa private reading, tignan nyo na lang yung mga nakalagay sa description or sa pinakadulo ng video. Nandiyan lahat ng detalye. Okay. Kuha tayo ng dalawang cards dito. Ito yung ninyo, pinaka-highlights ng iyong 2025, Wow, love and success. Uy, pag-ibig at tagumpay, Libra. Siguro itong 2025 mo ay napupuno ng love and success, no? Sabihin na natin. Pero bago natin yan, elaborate muna natin. Kupa tayo ibang cards. Kumbaga ito usually dito umiikot yung 2025 mo. Mga matters regarding love at saka sa kung paano ka magiging successful or yung mga tagumpay na ma-achieve mo ngayong 2025. Tayo ng tagi-isang cards. Meron ka ring full moon in Capricorn dito. Sabi, the end of a tough cycle approaches. Uy, may ma-accomplish ka ngayong 2025, Libra. Ayan, Isang mahirap na task or project, kung ano man ito. Basta kung ano man tong cycle na to, task, project, matatapos mo yan. Kahit gaano kahirap yan. Okay. Ano man itong mahirap na pagdadaanan, ganap, project, trabaho, whatever, or cycle na yan. Yan yung magtatapos yan ngayong 2025. Take time out daw, Libra. Ito pa. Siguro, kailangan mo ng break ngayong 2025. Baka ikaw ay puro trabaho na naman. Kagaya ng 2024 mo, kung naging parang ako ikaw. Hindi ka na nakakapag-break, hindi ka na nakakalabas ng lungga mo. Siguro kahit pa paano, Libra, itong 2025, mag-unwind ka naman. Pagbigyan mo naman yung katawan mo, yung sarili mo. Makipag-date ka, makipag-bonding ka sa family mo, mga friends mo. Makipag-bonding ka sa sarili mo, di ba? Okay, basta, you need a break. And sa tingin ko ngayong 2025, yan yung isa sa dapat na bigyan mo ng priority. O maybe magkakaroon, baka naman indication to na makakaluwag ka na, itong 2025, kaya siguro kahit pa paano, mabibigyan mo na ng oras yung sarili mo, makakalabas-labas ka na, kasi yung kailangan mo Okay? Hindi pwedeng puro trabaho. Kasi nakikita ko dito sa full moon in Capricorn mo puro trabaho. Kasi nga meron kang specific na tinatapos dito. At ang maganda ng good news naman kasi dito is matatapos mo naman siya. Okay? And finally, siguro, na-accomplish mo na yan, na-solve mo na yan, makakaroon ka na ng time para makapag-relax. Kalabas-labas man lang. Okay? Pa natin, may mga bagay na magiging successful sa'yo, may pag-ibig, ganda ng mga cards mo. Love talaga, Libra. Wow naman, punong-puno ng love.
Ang charot, ang bongga naman ng 2025 nyo. So, yan, yung mga umaasa or naghihintay ng pag-ibig, ng connection. Ito na yun, relationship. Love is in the air. Great time for commitment and taking relationships to the next level. Ayan. Sa mga single na naghahanap ng commitment, ayan na, ito na yung pagpasok sa commitment. At yung mga nasa commitment na, asahan ninyo na may pagle-level up daw to the next level sa inyong relationship or connection. Meron ka ring signs dito, your future positive direction will reveal itself. Any doubts and confusions will soon disappear. Isa pa yan, ang ganda. So may mga marireveal para sa iyo, Libra. Isa na yan, isang positive na direction or path ang magbubukas para sa iyo. Yung path na yan, pwedeng oportunidad mo yan sa iyong sa career, sa relationship, no? Especially, mini-mention dito yung relationship at love, no? Pero meron din kasing success eh. Itong success na to, hindi lang naman yung success na yan sa career mo. Mali mo. Sa personal growth, o kung ano mang success pa yan na makakamit mo, yun yung mga magbubukas sa'yo. So, lahat itong mga pag-aalilangan mo, confusion, mga, ano ba yun, mga bagay na ano ba to, yung mga agam-agam mo, mga nagpiprevent or blockages, mawawala yan. Kasi nga marireveal eh. Magiging clear na sa iyo. Kumbaga guided ka, or i-reveal sa iyo ng divine. Ano yung mga dapat mong malaman. Or next steps, no, na kailangan mong gawin. Ano pa yung mga paparating sa iyo, Libra? Meron kang pagong nga lang, Libra. Yung pagong na energy na mabagal yan. Ring. Ang ibig lang naman netong sabihin, slow and steady race, Libra. Hindi naman ito bad news. Siyempre may kabagalan. Baka yung iba sa inyo, mainip kayo. Pero ang importante dito, Libra, is gumagalaw. May progress kahit na maliliit. No? Umuusad at umuusad pa rin siya. Nag-move forward pa rin siya. Slowly but surely getting ahead. Okay? Slowly but surely energy yan. An emotionally secure, loving family is important to you. Nest. Okay? May kinalaman sa pamilya, sa bahay. Oo. Sa mga anak-anak, kung ikaw ay nanay or tatay na. At ang pagsisecure ng future, pwede rin papaano mo ipoprovide sa family mo yung security na yan. Emotional or material man ito, pero more on emotional eh. Siguro nga, mas mabibigyan mo ng priority. Mas mabibigyan mo ng priority or mas dapat mong bigyan ng priority. Itong 2025 is yung family mo. And may kinalaman yan sa emotional support. Okay? Na dapat nandoon ka para sa kanila or dapat nandyan din sila para sa iyo. So may mga matters regarding loved ones mo, no? Ayan na naman, sing-sing, Libra, o tsaka love. Ang ganda naman ng mga cards mo. O baka yung iba daw ikakasal. O engagement, pagpasok sa commitment, pagpapakasal. Whether ikaw or a family member, someone na related si kakilala mo siguro, pwedeng friend, kung hindi man ikaw to. Yan, no? Pagpasok sa love life, pag-ibig, commitment. Basta merong dito, pagsasanib puwersa ng dalawang tao, charot, o diba? Pag-iisang dibdib, o tinagalog. Pero hindi lang naman daw kasi siya romantic, Libra. Ayan, oh. Itong partnership na to, sabi ko nga, pagsasama ng dalawang parties, pwedeng romantic, pwede rin naman sa business.
Dumako na tayo, Libra, sa iyong buhay pag-ibig. Ano ba yung summary ng love life mo ngayong 2025? Yung mga energies na masasagap dito, Libra, sa love life mo, pwedeng energy mo or energy ni person mo, ha? Bahala ka na. Hindi naman ako psychic, babasahin ko lang sa'yo yung mga, kung ano yung makikita ko sa cards or mapapakiramdaman ko. Okay? Aray ko naman, Libra. So, nakikita ko dito is responsibilidad sa pamilya. Baka may asawa ka na, o pwedeng yan, mga ano ninyo, paano ninyo babalansihin yung relationship ninyo, especially kung marami kayong responsibilities. Either kayong mag-asawa or baka naman yung person na kakonect mo may asawa, no? Or worst, pareho kayong may asawa, no? Pero wag naman sana. Basta nakikita ko lang dito is kung hindi naman yon, kasi meron something na naman dito, paano maipo-provide, mababalanse yung taking care ng financial at saka yung mga emotional needs ng bawat isa dito sa union na ito. So yan, pwedeng pagpapamilya nga to, yung iba, papasok kayo talaga kasi malaking responsibilidad yun eh. Pero para dun sa mga may responsibilidad na, may asawa na, living together or may anak na, ayun na nga, is kung paano ninyo mababalanse, mapoprovide yung mga pangangailangan financial at emotional dito sa samahan na ito. Marriage man yun or partnership or ewan, no? Pwedeng iba magkakaroon kayo dito ng mga conflict, problema, mag-asawa man or magjowa or magka-connect, no? Ayan, no? Pwedeng iba magkaroon kayo ng nagkakasakitan, kakasamaan ng loob, or pareho kayong, alam mo yun, naapektuhan na natu-torture, parang ganong setup. Yan, parang or pareho kayong nagtitiisan, nagpapasakitan, parang ganon. Tsaka Libra, meron ditong, ewan ko, hinahanap-hanap ka nitong tao na to. Pwedeng ex mo, past person mo, or pwedeng malayo sa'yo, LDR mo. Gusto ka niyang makasama at natotorture siguro kayo dahil hindi kayo pwedeng magsama. Pero itong tao na to, lagi kang laman ng isip niya. Ayan, dine-daydream ka niya, fina-fantasize ka niya. Hinahanap-hanap ka niya, gusto ka niyang makabanding, makasama. Kaya lang siguro, kung pwedeng yung iba sa inyo hindi talaga uubra or complicated, no? Baka. Kasi parang may mga family na yung iba rito eh. Okay, tingnan pa natin yung ibang messages sa iyong tarot cards, Libra. Sa bottom ng deck mo, Libra, meron kang Knight of Cups, which is Cancer, Scorpio, Pisces energy. Meron ka ring Earth sign energy dito, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, at saka Gemini, Libra, Aquarius, no? So, yan, baka may mga ganyan ka nakaka-deal na mga signs or meron ka yan sa birth chart mo. Kailangan mo talaga, Libra, magpahinga or else baka bumigay ang katawan mo. Four of Swords. O baka yung iba sa inyo, mag-ingat kayo na magkasakit, ma-confine. Kung hindi man ikaw, baka family member mo. Basta, meron ditong something about healing environment, hospital. Kailangan talaga ng recovery. Ayan, no? Time out muna to, Libre. Mag-take a break ka. Yun naman yung sinasabi dito. Saan ba yun? Meron kang card dito na sabi take a break. Ayan, take time out. Si Brown Bear Spirit. So, mag-pay attention ka dyan. Kasi parang may mga umuulit-ulit na mensahe. Especially kung health ang pinag-uusapan. Pero kasi, pwede namang, pahinga mo muna yung isip mo. Pahinga mo muna yung puso mo, emotions mo.
maglaan ka or magkakaroon ka ng oras, whether you like it or not, pwedeng mapepersa ka, mapipilitan ka kasi pangangailangan. Okay? Ito rin yung period ng contemplation habang nagpapahinga ka. Siguro doon ka rin kahit pa paano mabibigyan mo ng time sarili mo na makapag-isip, makapagmuni-muni. Pagre-recharge to bago sumabak uli So, kailangan mong ma-regain yung strength mo. Kung yung iba sa inyo, kung makaranas kayo ng sickness or kung anumang recovery kinakailangan ninyo, pwedeng ito yung indication nun. For some of you na baka medical practitioner kayo, baka nag-a-apply kayo, indication ito na pwedeng ma-hire kayo dyan sa ina-applyan ninyong medical institution, Basta kailangan mo dito ng pahinga, tulog, break, emotional, mental, sa break Sun card, Libra, yan, recovery talaga to. Kaya iba kung galing kayo sa pagkakasakit, ito na yun. Makakabawi. Magiging okay na uli, maaliwalas ang kabuuan ng 2025 mo ni Sun card. Magandang indication ito. Nandyan yung kasiglahan, nandyan yung happiness, pagiging all is well. Alam naman natin yung Sun card na ganun. Ito yung period ng growth. Ito yung period na nagsha-shine ka, Libra. So, almost lahat ng positives nandito Andito rin yung period na may mga mga marireveal, mabibigyan ng kaliwanagan sa'yo, Kasi ito, meron ditong binabanggit na future positive direction na marireveal sa'yo at parang umuulit na naman siya dito sa Sun card. Okay. So, maraming good stuff, blessings, paparating sa inyo yung 2025. Andito yung kalakasan. Kasi Sun, yun yung sentro. Yun yung nagbibigay ng kaliwanagan, ng positive energy. So, sa tingin ko, nasa spotlight ka, nag-glow up ka, kasagsagan, malakas. Okay, huwag nating kalimutan itong success. So, siguro magiging successful ka palalo ngayong 2025 o kung ano man itong mga binabalak mong gawin or goals mo. Ayan pa, stability, Libra, ang ganda. So, wala akong masabi rito sa reading mo. Lahat dito maganda. Ito, stability ng career, kaperahan, sa negosyo mo. Stability rin ng relationship, nakikita ko dito. Kasi matured to, practical, wise, business-like. Kung may mamimit ka mang person or kung yan man yung magiging fiancé mo or future spouse mo. Kasagsagan, kalakasan, katatagan ng kabuhayan mo, okay? Ayan. Buong-buo niyang ibinibigay ang puso niya sa'yo, Libra. Kung sino man to si Knight of Cups, in love talaga sa'yo to. May malalim na to. Genuine, legit ang feelings nito para sa iyo. Ayan Hawak mo ang puso nitong tao na to. Ayan. Nabihag mo ang kanyang puso. Okay, for singles, naghahanap ito. Ito na si Knight of Cups na mag-o-offer sa inyo ng commitment, Ayan, possible na manliligaw, possible na magiging jowa, diba? So, tignan na natin. So, kompleto ang 2025 mo, Libra. Wala akong masabi. Expect dito sa mga parang may mga conflict pagdating sa love life na parang nagkakasakitan kayo or natotorture kayo, nakihirapan kayo. Aside from doon or doon sa health. Tignan na natin yung 2025 affirmation mo, advice or closing message. Letting go, yung nahugot natin, Libra, at ang pinaka-message niya, life brings you choices and people come and go.
This is the flow of life, and each circumstance is teaching. Allowing yourself to let go of what is not needed and having no regrets is how your world is meant to be. Affirmation, letting go is good for me. Mukhang meron kang kailangang i-let go ngayong 2025 Libra. Sana naman hindi masakit, sana naman hindi jowa. Pero kung talagang yun yung kailangan mong gawin di ba? Kasi ang sinasabi dito ay may mga choices, may mga taong darating, may mga taong aalis. Itong 2025 mo, yun yung natural na flow of life. Yun yung mga lessons learned na makukuha mo ngayong 2025. Ang importante dito is matuto kang mag-let go sa kung ano yung mga kailangan ng i-let go nang walang regret. Okay? Kasi mag-i-stay yung mag-i-stay kung ano yung meant to be. So, wag kang matakot na mag-let go. Kasi letting go daw is good for you this year 2025. I love you, Libra. Blessed New Year sa'yo. Kung mag-resonate man ito, magkatotoo in the future, balikan mo kung mag-leave ka ng comment dito. Sana makatulong sa'yo reading. Take care. God bless. Bye-bye. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.